update tayo sa ano, NCCC Mall of Maa. Siguro tinawag siyang NCCC Mall of Maa kasi mas malaking porsyon ang kuha niya sa Maa Road kumpara sa porsyon ng Matina. Ano sa tingin nyo? NCCC Mall of Maa. Galing, no? Basta target of completion nila is 2024. So next year na yon. Anong buwan na ba ngayon? September, October, November, December. So 3 months to go, 4 months to go, 2024 na. So yun, by next year talagang kita na natin yung ano, yung structure nitong gusali. Yung kanyang design, forma, no? So ngayon, ayan pa yun, no? Mga ano pa lang, simento, buhos, no? Installation, poste, pundasyon pa lang. So yung ilalim, okay na, oh. Kung pwede nga lang sana, no, kung makapasok, kaso syempre wala naman tayong connection, wala tayong contact na pwede tayo makapagpaalam para makapasok, no? I-check natin, pero syempre ano yan, discretion at its best yan, no? Bawal yan na kuhanan sa loob na hindi ka naman empleyado, hindi ka naman connected sa kanang company. Just in case na mahulugan ka ng debris, patay, tapos yun, sakit sa ulo pa yun. Kaya mula sa malayuan na lang tayo, no? Itsura niyan, NCCC Mall of Davao. Sayang hindi rin makita na wala yung ano, yung kanilang proposal, ano tawag doon? Yung ano, yung sketch ba? Yung gawa ng architect. Ano nga tawag diyan? Yung drawing nila. Hanapin natin. Kapag ka matapos to, tansya ko to, ha. Ito yung magiging ano, parang lalabas to na siyang pinakamaganda, or di kaya dalawa sila ni tong ito, Santa Lucia Mall, St. Lucia or Santa Lucia, no? So tatlo talaga yung binabanggit ko dyan na ano, salita. Kayo na mamili kung paano yan bigasin, St. Lucia, Santa Lucia or St. Lucia. Gabi, kumain ako ng ano, allergic talaga ako sa seafood. Namaga yung labi ko. Pero okay lang. Partida di ko paano, sinipsip ko lang yung ano, sinipsip ko lang yung tawag na ito, yung pasta. Yan o, nangati ang ano, ang aking labi. Bad trip. Anyway, sige lang, wala problema. Nakaya din kasi na ano na papakita mo o papakita mo doon sa nagbibigay ng tasting na or sampling na di mo kinain yung ano, na dinodora mo yung tawag na ito, seafoods, yung mga shrimp. Anyway, wala, namaga ng ano, labi ko. So yan na yung itsura ng ano, ng NCCC Mall of Maa. Ang NCCC Mall is ano yan, no? New City Commercial Corporation. Ang ibig sabihin yan, di ba? Ito, NCCC Mall Maa begins construction of its mall this month with total lot area of 28,200. So yun, bali tinignan ko yung ano, yung 28,200 square meter. So kinonvert natin siya sa hectare. So 2.82 hectare. So malaki din, malawak, no? 2.2 hectares. Kasi meron kaming ano dati, parang 0.9 hectare yata yun na tenant kami, no, ng lupa dati. Mga niyugan. May amo kami. So, malaki na rin, no? Halos ano nga parang hindi ko kayang libutin yung para kunin yung mga kopra, yung mga niyog na nangahulog. Sobrang lawak, pero palibasa, malit lang ako, bata lang ako noon Kaya napakalaki na sa akin yung 0.9 hectare. Yung malapit na siya mag 1 hectare. So ito pa kaya, oh. So malaki siya, no, yung kanyang ano, land area. So 28,200.64 square meter. It will have 4 floor levels and 1 basement parking that can accommodate 497 regular slots
and 325 car lifts and 124 motorcycles. Madami, no? So ano ibig sabihin nito? Mga kagala, pwede niyo akong i-comment sa para meron naman ako matututunan kahit paano. Sinasabi dito, meron siyang 'di ba, 4 floor levels and 1 basement. So ibig sabihin 5, no? Basement, first, second, third, fourth. So parang limang talaga siya level, no? Basement level, first floor, second, third, and fourth floor. Tapos yung basement niya meron daw 497 regular slots. So ito siguro yung kabuuan, no? Tama ba? Kabuuan siguro to. O kung hindi man ito kabuuan, so ibig sabihin 497 regular slots plus 325 para sa car lift. Ano ibig sabihin ng car lift? And 124 for motorcycles. Amenities of the mall include a supermarket, retail spaces. So you know yung kanyang amenities. Supermarket, retail spaces, cinema, department store, amusement. So baka baka merong ice skating rink. Wow, oba. Gulatin nyo nga ang SM, NCCC. Maglagay kayo ng ice skating ring. So amusement. Ano ba ibig sabihin ng amusement? Diba yun? Bowling, multi-purpose hall, dog park. Wow, galing. Meron ding dog park. So hindi sila patitinag, hindi sila patatalo sa SM and Ayala malls. So yan ang maganda, no? Kailangan mga pet friendly talaga yung mall. Tapos sa food court, yan mawawala. Mga Pilipino ang hilig natin kumain. Kahit nga ngayon, alam nyo, sa totoo lang dito sa Pilipinas, kung napapansin sa mga vlog ko, may mga time na walang tao sa mall na iisipin mo parang medyo matumal. Oo. Matumal ang department store, matumal ang grocery store. Pero wag kayo kasi puntahan nyo ang mga food court, punuan. Oo, waiting lagi ang senaryo. Di ba? Tutumal na yung grocery store, tutumal na yung cinema, tutumal na lang yung supermarket. Wag lang yung mga food stalls or mga food parks, no? Wag lang yung mga food court kasi doon talaga ang mga Pilipino tumatambay kumakain. Iwan ko ba, ang hilig-hilig natin kumain, no? Sabi nila third world country ang Pilipinas, pero grabe pagdating sa mga food chain. Di ba? Paano naging third world country? I mean, third world country siguro, pero grabe, ang hilig talaga kumain ng mga Pilipino, mga food chain. Kaya padami ang mga ubis natin sa Pilipinas. Naalala, meron akong share ko lang mga hagala, ha. Meron akong napanood na old photos way back nung time na kasi parang propaganda or promotion about FM, no? Ferdinand Adrian Marcos, na sa time niya daw. Pero alam ko, hindi na sa time ni Marcos yun mas matanda pa. Like, kailan ba si Marcos nagsimula? 60s, 70s, 80s, di ba? Oo. 2 decades mahigit, almost 30 years siya nang mamahala sa Pilipinas, si FM. So sa time niya siguro mga 1950s, 1940s, 30s, ang mga tao talaga ay merong PNP o libreng sakay. Libreng sakay ba yun? Anyway, balikan natin. Mayroon ako nakita ng mga old photos na yun na nga, ang mga Pilipino ay ang papayat. Oo, kumbaga skinny. Payat, skinny ba? Ang ganda. Kumbaga physically fit. Hindi yung payat na payat tapos malaki ang tiyan, kundi payat ba na skinny? Fit, no? Kasi tapos may mga nag-comment, ang ganda ng postura ng mga Pilipino nung araw, ganda ng mga tayo kasi payat, skinny, hindi matataba, hindi malalaki ang tiyan, hindi mga malnourished, tama lang. Tapos may nag-comment, paano kasi hindi pa kasi na-introduce sa atin hindi pa na-introduce sa Pilipinas ang mga western cuisine or mga western style na mga pagkain. Yun ang mga fried chicken, mga burgers, mga french fries, mga gano'n, no? So more on Asian cuisine pa lang yun nung araw ang mga Pilipino, kaya walang obese, walang mga diabetic, walang mga high blood masyado. Kung may mga nangamatay man ng araw, mga polio, tsaka mga tuberculosis, yun yung dati sa mga Pilipino. Mga sakit, pero ngayon hindi na, no? Western na rin ang sakit ng mga Pilipino. Yun, diabetes,
type 2 diabetes, high blood. So, yun. So, food court. Asa na yun? Balikan natin. Multipurpose hall, dog park, food court, and the chapel within the alfresco roof deck. Oh, so ang roof deck pala nito is alfresco. Alfresco. Saan nga ba may iba pang alfresco dito? Diba? Sino ba may-ari ng alfresco? Tingnan natin ha. Okay. So, ang alfresco pala, hindi pala siya ano. Basta, marami ko sa nakikita sa mga mula. Alfresco cafe, no? Alfresco restaurant. So, alfresco is hindi pala talaga siya yung typical na company ba? May nakalagay lumabas ito. LinkedIn. Ronaldo Lopez, owner, Alfresco. Newport News, Virginia, United States, owner, Alfresco. New Ronaldo Lopez profile on LinkedIn. The world's largest professional community, Ronaldo has one job listed on the profile. Okay, wala. So, what does alfresco actually mean, no? So, alfresco is, yun nga, taking place or located in the open air, outdoors. Example, the restaurant has a lovely outdoor patio for customers who want to dine alfresco. Ayun, so alfresco means open air, no? So, pag open air, so, ibig sabihin, pinaka ano yan. Pwedeng sa labas, sa open field, or sa open air, sa rooftop or roof deck, no? Yun na, alfresco. So, chapel, no? May mga foreign vloggers, no? Sa nagpupuntahan sa Manila. Talagang lagi na lang ginagamit na thumbnail is, wow, Philippine shopping mall is insane. It's crazy. Kasi sobrang laki nga daw. Why is it shopping malls in the Philippines is yun nga, mga gigantic daw talaga, no? Naglalakihan. Napakadambuhala ng mga shopping malls atin dito sa Pilipinas. Ayun, may mga nagsabi na lahat na kasi andyan na sa mall, shopping malls, no? Coffee shop, mga dining, restaurants, mga basketball courts, mga ano ba? Mga event center, 'di ba? Marami, no? Lahat na all in one. May simbahan, hospital, meron din, 'di ba? Sa Festival Mall may hospital sa loob. Parang check up, mga gano'n, no? Hindi ko alam. Basta meron ako parang may medical. Saan pa ba? Lahat ba ng mga mall na mga malalaki, for example, SM, may mga hospital or mga medical clinic sa loob ng mall. Let me know, mga hagala, kung ano pa yung malalaman. So ako meron akong may bibigay. Festival Mall. Meron silang medical hospital sa loob, no? Meron silang medical clinic. Tapos, yun na nga, no? Chapel within the alfresco roof deck. So, ang chapel, nasa roof deck din, alfresco area. Okay. The turnover of the site to its general contractor happened last April 29, 2021. DM Consonhe. Ano to? Ano ibig sabihin nito? The turnover of the site to its general contractor. Okay. So, ang general contractor nito ay si Consonhe, Consonhe, sila Victor Consonhe, yung asawa ni Maggie Wilson ba 'yon? Yung nag-aaway sila, naghihiwalayan. Yung grabe yung ganda nung kailang format nung kailang kailang prenuptial shoots. Tapos ang ending, no? Nagbulag. Break up din ang ending nila. Ang pinakadulo ng kanilang relasyon. So walang nagawa yung napakagara na prenuptial video nila. So yun, Consonhe, yan ang mga may-ari. Baka may mga nanonood diyan na hindi alam, no. O baka ako na lang hindi nakakaalam. Na Consonhe pala may nito, may hawak, no, sa construction firm. Isa yan sa nagpapayaman, no, sa mga Consonhe. So ano ba ang mga pagmamayari din ng mga Consonhe na mga property sa Davao? So yun po yung Verdon Park, tapos yung Ecoland. Yan. Halos buong Ecoland, no, pagmamayari ng mga Consonhe family. So dati naisip ko, ibig sabihin pala itong mga Consonhe, sila pala may-ari ng Davawin niya pala sila, homegrown sa Davao. Kasi paano sila nagkaroon ng ganun kalawak na ng mga lupain, no? Kalibin nila ang mga Villa Abril, kalibin nila ang mga Banggoy, kalibin nila ang mga Dakodaw. Diba? So ibig sabihin, taga Davao din sila. So pwede, no? Pwede. Pakicomment nga dyan, mga hagala, paano nagkaroon, paano nangyari yon. Medyo palaisipan sa akin yun, eh. Kung hindi sila taga Davao, so how come na nagkaroon sila ng marami at malawak na lupain dito sa ating lugar? So, yun.
turnover of its site to its general contractor happened last April 29, 2021. DM Consonhe Incorporated or DMCI and Asia Design, the same team behind NCCC Mall Buhangin, will work hand in hand in developing the mall. Dubbed as Davao's homegrown mall, its design is taken after the Philippine Eagle and will have an earthly palette resembling the natural hues and appearance of the bird. Both Maa Road and MacArthur Highway will have access to the mall's entry and exit points. The target of completion of the construction is more or less 36 months. So, ibig sabihin, nagsimula sila noong April 29, 2021. So, 36 months. Bilangin natin. April 2021. So, 2020. Ngayon, last year, no? So, 12 months. April. Tapos, 12 months, 24 months, ditong April 2022. So, date of completion nito is April 2024. Talino ko Ang galing, galing ko sa math, no? Parakpakan. Kasi 36 months, so means 3 years. So, ibig sabihin, nagsimula April 29, ulitin natin. So, matapos din sila April 29, 2024. So, next year. So, ibig sabihin, opening nito, pwedeng April, May or June, mga ganun, no? So, yun. Sana meron kayo natututunan. Pero syempre, mula dito sa Maa Road kasi itong kinatatayuan natin. So, pupuntahan din natin ang kabila sa may MacArthur, no? Para iba yung view naman na maibibigay natin, maipapakita. Gara ni Kuya, ang ganda ng motor. Ganda ng ni Kuya, Isaro. Okay, so kabila tayo. Tingnan natin yung yung view ng NCCC sa may MacArthur area. So yan, no? Another angle sa malayuan. So, kumbaga, na rin to, no? Ang purpose ko rin ito sa vlog na to, kumbaga, soon. Kapag matapos na to, pwede natin ma-compare, no? Ang itsura niya nung construction pa lang siya, under construction, at nung tapos na talaga siya. You know? So, DMCI and Asia, Asia Development, DMCI Incorporated or DM Consonhe. Incorporated. Yan, itsura nito. So, siya, no? Both Maa Road and MacArthur Highway ay meron siyang access. Merong exit and entry point. So sa lugar natin dito sa area ng ano ba to? North or south? Southern part, no, of Davao. Ang dami nating mga dito, no, mga mega construction project. Yung iba tapos na, yung iba paparating pa lang, no. Oh, example, Mapua, Malayan Colleges, Davao Paragon. Tapos ito, NCCC Mall, Matina IT Park, SNR. Tapos ano pa mga gusali ito, Davao Global Township, no? Grabe, ganda tingnan nito. Hindi, mamaya after nitong vlog na to, punta tayo ng IT Park. So naman ito sa i-vlog natin ng IT Park naman, no? Update diyan. Tapos mag-update sa IT Park Matina, punta tayo sa Jack's Ridge para makita natin overview ang kabuuan dito sa area na to. Yan lang mga Hagara, thank you for watching, no? So sana nagustuhan niyo ang vlog na to. Under construction, NCCC Mall of Davao. Bye-bye and ingats.